Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Mariel. Isa akong 25 taong gulang na call center agent na nakatira sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Hindi ako galing sa mayamang pamilya, pero masasabi kong maayos naman ang buhay ko. May trabaho, may sarili ng tirahan, at kahit papano, may natitira pang ipon sa tuwing dumadating ang sweldo. Pero kung tatanungin nyo kung anong ugali ko na hindi ko ikinagagalak, aminado ako, medyo mainitin ang ulo ko. Lalo na pag pagod ako. Lalo na pag hindi ko trip kausap ang mga tao. Hindi ko inakalang isang simpleng araw lang sana ang magpapabago ng buong buhay ko. Gabi noon, 10:30 ng gabi. Kagagaling ko lang sa last shift ko sa BPO na pinagtatrabahuhan ko sa may Ortigas. Wala pa ako sa mood kumain, kaya nag-decide akong maglakad-lakad papunta sa sakayan ng jeep. Gusto ko lang magpahangin, makalimot muna sa stress ng mga customers na buong araw kong kinaharap. Nakasara ang jacket ko hanggang leeg, naka-earphones, at nagpi-play ang favorite ko na OPM playlist. Pagdating ko sa isang sulok ng kalsada sa may Cubao, may matandang pulubi na biglang lumapit sa akin. Puting-puti na ang buhok niya, sunog sa araw ang balat, at nakadaster lang kahit gabing-gabi na. May hawak siyang tinidor na gawa sa kahoy at may bitbit na lumang bayong. Ining, baka may kaunting barya ka riyan, kahit 3 piso lang pangkain ko lang sana. Napakunot ang noo ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa inis. Ewan ko ba, sa totoo lang, hindi ko talaga pinlano na maging masungit. Pero sa sobrang pagod ko at dahil feeling ko laging may ganitong eksena sa kanto, napikon ako. Ate, wala akong panahon sa mga gaya mo ha. Wag po ako ang puntirya niyo ngayong gabi. Sabay tulak ko sa kamay niyang humahabol pa sana. Akala ko tapos na. Akala ko tuloy-tuloy na ang gabi ko pa uwi. Pero sa hindi ko inaasahang sandali, bigla siyang tumigil at hindi na umalis sa harap ko. Tumingin siya sa akin, diretsahan. At sa boses na halos pabulong, pero malamig at malalim ang tono, sinabi niya, makakagising ka rin sa mundo na hindi mo inaasahan. Hidya at sana kaya mong panindigan ang puso mo roon. Hindi ko alam kung bakit, pero natigilan ako. Ang lamig ng hangin. Ang paligid parang biglang tumahimik. At sa isang iglap, parang may biglang humaplos sa batok ko. Hindi ko maipaliwanag kung takot ba yun o kaba. Naglakad ako palayo. Sinadya kong hindi lumingon. Pero habang humahakbang ako, para bang tumatatak sa isip ko ang sinabi niya. Hindi ko na lang pinansin. Baka guni-guni ko lang. Baka gutom lang ako, sabi ko sa sarili ko. Pag uwi ko sa apartment, diretso ako sa kama. Hindi na ako nagbihis. Hindi ko na rin inisip mag-toothbrush. Hindi ko nga namalayan na nakatulog na pala ako agad, na para bang may mabigat na humila sa akin papunta sa tulog. Pero doon nagsimula ang lahat. Napaginipan ko na nasa isang lugar ako na hindi ko pa napuntahan kahit kailan. Ang paligid punong-puno ng mga nagliliwanag na halaman. May mga alitap-tap na parang may sariling isip at ang hangin ay malamig pero mabango. Halong damo at bulaklak. Nakasuot ako ng puting wedding gown. Totoong-totoo ang tela na dumadampi sa balat ko. Nakayapak ako at may mga nilalang sa paligid. May tila duwende, may parang diwata, may parang hayop na tao. At sa gitna ng lahat, may isang lalaking nakatayo. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, mapungay ang mata. Pero may misteryo sa kanyang anyo. Suot niya ang tila panlalaking kasuotan na hindi ko maipaliwanag. Hindi suit, hindi barong, pero mukhang tang royalty. Nakatingin siya sa akin, direkta, at may hawak siyang korona. Ang huling narinig ko bago ako maggising ay ang mga salitang binitiwan niya.
Ngayong ikaw ay aking kabiyak, tanggapin mo ang mundo ng mga nilalang na iniwan ng tao. At doon ako nagising. Pero hindi sa kama ko, hindi sa apartment ko, hindi sa syudad. Doon ako nagmulat sa mismong lugar na nakita ko sa panaginip. At ang suot ko, hindi na ang jacket ko, kundi ang wedding dress pa rin. Parang biro, parang kwento sa Wattpad, pero totoo sa pakiramdam ko. Totoo ang lamig ng hangin, totoo ang amoy ng kagubatan. Totoo ang mga matang nakatingin sa akin ng mga nilalang sa paligid. At doon ko unang naitanong sa sarili ko, sinumpa nga ba talaga ako ng matandang pulubi? Pagmulat ng mga mata ko, unang tumama sa paningin ko yung mga alitap-tap na nagliliparan. Pero hindi sila katulad ng mga nakikita natin sa probinsya. Para silang may sariling ilaw na parang hininga, umiilaw, dumidilim, tapos sisindi ulit. Para silang sumasayaw sa iisang kumpas. Parang pinalilibutan ako ng mga bituin sa lupa. Mabigat pa ang katawan ko. Parang bagong gising mula sa matagal na tulog. Pero hindi ako sa kama nakahiga. Nasa isang malambot na parang kutson sa damuhan. Pagtingin ko sa sarili ko, suot ko pa rin yung wedding dress. Hindi siya costume o manipis na tela. Mabigat siya, elegante, may mga burdang parang gawa ng kamay at may mga tila ginto na sinulit. Ang una kong tanong sa sarili ko, nananaginip pa ba ako? Tumayo ako at napansin kong may isang malaking kahoy na altar sa harap. Kulay puti ang kahoy, pero para bang buhay pa. May tumutubong maliliit na bulaklak sa gilid nito. At sa harap ng altar, nandoon siya, yung lalaking nakita ko sa panaginip. Hindi ko alam kung bakit pero natigilan ako. May kung anong aura sa kanya na parang hindi tao, pero hindi rin nakakatakot. Maputi ang kutis niya, halos parang porselana. Maamo ang mukha, pero may malamig na ekspresyon. Ang buhok niya, mahaba at itim, at ang mga mata niya kulay abong asul, parang usok na nahulog sa tubig. Mariel, tawag niya. Oo, pangalan ko. Tumindig ang balahibo ko. Paanong alam niya? Sino siya? Hindi ako agad nakapagsalita. Gusto ko sanang magsisigaw, magtanong, tumakbo, pero wala akong boses. Hindi ako makakilos ng normal. Parang napako ang mga paa ko sa damo. Lumapit siya. Hindi agresibo, hindi rin threatening. Dahan-dahan lang. Hawak niya ang isang puting tela, tila belo. Inilagay niya ito sa ulo ko at sabay sabing, ngayong ikaw ay aking kabiyak. Ang sumpa ay ganap na. Kabiyak? Sumpa? Ang dami kong gustong itanong pero wala ni isa akong nasabi. Sa gilid ng altar, may lumitaw na mga nilalang na ngayong ko lang nakita sa buong buhay ko. May mga mukhang tao pero may pakpak. May mga mukhang hayop pero nagsasalita. May isang babae na parang diwata, suot ay parang gawa sa liwanag at tubig. Tapos meron ding matandang lalaking may balbas na kulay asul na tila puno ang balat. Hindi sila natatakot sa akin, hindi rin sila galit, pero parang may inaasahan silang mangyari. Isa-isa silang lumapit sa akin at ang ilan yumuko pa na para bang inirerespeto ako. May isa sa kanila na lumapit sa akin at inabot ang isang salamin. Tanggapin mo ang anyo ng bagong yugto. Sa araw na ito, ipinapanganak ka muli. Pagtingin ko sa salamin, halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Ang mga mata ko, tila mas maliwanag. Ang balat ko parang mas kumikinang sa liwanag ng mga alitaptap. At sa likod ko, may mga bulaklak na unti-unting sumisibol mula sa tela ng damit ko. Parang ako'y isinilang para rito. Ngunit kahit ganon, tumibok ang puso ko sa kaba. Ano ba tong lugar na to?
Bakit ako naririto? Ano to? Panaginip pa to o bangungot? Nagdesisyon akong tumakbo. Basta, hindi ko na pinansin ang wedding dress. Hindi ko na inisip kung anong mangyayari. Basta ang alam ko, kailangan kong makatakas. Tumakbo ako ng tumakbo papalayo sa altar, sa kagubatan, sa mga nilalang. Kahit natatali ang laylayan ng suot ko, hindi ako tumigil. Ang importante sa akin noon, makabalik sa totoong mundo. Ngunit doon nagsimulang magka-weird na twist. Kada tumatakbo ako palayo at palapit sa dulo ng kagubatan, bumabalik ako sa simula. Literal. Yung lugar kung saan may altar, kung saan nandoon si Aru. Oo, yun pala ang pangalan ng lalaki. Nandoon ulit. Para akong umiikot sa isang lugar na walang dulo. Pangatlong balik ko na sa altar. Hindi ko na napigilan. Anong klaseng sumpa to? Paikot-ikot ako rito? Anong ginawa niyo sa akin? Tumigil sa paglapit si Aru. Tumitig siya sa akin pero sa pagkakataong yun, parang may kirot sa tingin niya. Sabi niya, hindi kami ang may gawa ng sumpa, Mariel. Ikaw ang nag-udyok nito. Napaupo ako sa damo. Hawak ang ulo ko. Hindi ko na alam kung anong totoo. Kung saan ako. Kung bakit lahat ng ito nangyayari. Hanggang may lumapit na matandang babae. Sobrang dahan-dahan ang paglalakad. Wala siyang pakpak. Wala siyang kakaibang itsura. Pero para siyang may dalang bigat ng panahon. Sabi niya, makakaalis hanggat hindi mo tinatanggap ang dahilan kung bakit ka narito. Hindi ito parusa, Mariel. Isa itong paalala. Paala. Hindi ko na natapos ang tanong ko. Nagtama ang mata naming dalawa. At sa mismong tingin niyang yon, bigla akong nalunod sa isang klasing liwanag na puno ng alaala. Mga eksenang parang flashback. Ako habang tinatabig ang matanda sa kanto. Ako habang sinisigawan ang isang batang naglalako ng sampagita sa jeep. Ako habang minumura ang isang janitor sa mall dahil natapakan ko ang basang sahig niya. Lahat ng ginawa kong masakit sa iba, lalo na sa mga walang laban, ipinakita sa akin na parang pelikula. Doon ko naramdaman ang pinakamasakit sa lahat, hiya. At kasabay ng sakit ng damdamin, nagsimula ring lumamig ang paligid. Tumingin ako sa taas. Ang mga alitaptap, isa-isa nang nawawala. At si Aru, nakita kong lumuhod sa tapat ko. At sa tinig na hindi galit kundi puno ng habag, sinabi niya, "Hindi kita kinulong, Mariel. Ikaw ang may susi para lumaya. Hindi ko alam kung panaginip ba ito o kung parte ito ng isang mas malaking leksyon. Pero isa lang ang sigurado ko sa puntong yon. Hindi ito ordinaryong panaginip at hindi rin ito basta-basta lang sumpa. Akala ko pagkatapos ng vision o mga alaala na ipinakita sa akin, magigising na ako sa kama ko. Ganun kasi usually sa mga panaginip, di ba? Kapag may realizations na, tapos na ang kwento. Pero hindi, nandoon pa rin ako sa kagubatang yon, sa gitna ng altar. Suot pa rin ang wedding dress na ngayon ay parang bahagi na ng balat ko. Habang si Aru, ang engkanto ay nakatayo sa harapan ko. Hindi siya nagsasalita. Tahimik lang. Pero ramdam ko na may inaantay siyang sagot sa tanong na hindi ko pa nga alam kung kailan na itanong. Kinuha niya ang kamay ko. Banayad, parang ayaw ako masaktan. At sa sobrang weird ng lahat, hindi ko na naisip na bawiin o itabig yun. Tumingala ako sa kanya at saka ko lang napansin ang kakaibang ningning sa likod ng mga mata niya. Parang may lalim, lungkot at pananabik. Ngayong ikaw ay muling gising,
ang ating kasal ay ganap na. Sabi niya sa mababang tinig na para bang may musika. Hindi mo na kailangang tumakbo. Kasal? Gising? Paano naging ganap? Gusto kong sigawan siya. Gusto kong sabihin na hindi ako pumayag, na hindi ko ito pinili. Pero habang nakatitig ako sa kanya, may bumabalot sa akin na mahirap ipaliwanag. Hindi ko alam kung ito ay dahil sa paligid, sa hangin o sa mismong presensya niya. Pero may parte sa akin na nagsasabing, may dahilan kung bakit ka dinala rito. Maya-maya, isang matandang diwata ang lumapit. Puti ang buhok niya, pero ang balat niya ay tila ginto na may bahid ng liwanag. May hawak siyang aklat, makapal, at tila gawa sa mga dahon ng puno. Mariel, sabi niya, ikaw ay hindi isinumpa upang maparusahan. Ang sumpa ay daan lamang. Ang tunay na layunin ay pagbabalik loob. Binuksan niya ang aklat. Doon, nakita ko ang pangalan ko. Literal, Mariel Samonte. Katabi nito ang pangalan ni Aru 11, engkantong pinakasalan ko daw. Nasa aklat na raw ang kasaysayan ng bawat nilalang, mortal man o di mortal, at ang mismong dahilan kung bakit sila pinagtagpo. Isa raw akong napiling tagapagdala ng pagbabago. Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin noon. Hindi naman ako espesyal. Ordinaryong babae lang ako na minsang naging bastos sa matandang pulubi. Pero ayon sa kanila, yung galit, yabang at panlalami ko sa mundo, iyon ang dahilan kung bakit ako naging target ng sumpa. Hindi bilang parusa, kundi bilang paalala, bilang pag-reset. At ang kasal, isa raw itong simbolo ng pagtanggap na kahit ang isang nilalang na dati mong nilalayuan ay kaya mong mahalin kung may bukas na puso. Sa sumula, akala ko parang script lang ng fairy tale yung mga sinasabi nila. Pero habang tumatagal, unti-unti kong naiintindihan. Sinabi ni Aro, hindi ako pinadala para parusahan ka. Pinadala ako para ipaalala sa'yo na may kabutihan pa sa puso mong tinabunan ng takot at galit. At ako'y nilalang na matagal nang naghahanap ng dahilan para maniwala ulit sa mga tao. Arang tinamaan ako sa sinabi niya. Kasi totoo, matagal na akong walang tiwala sa mga tao. Laging may iniiwasan, laging may pader. Sabi ko nga dati sa sarili ko, ayoko ng pakikipagkapwa, lahat pansarili lang. Pero sa oras na yon, nakaharap ko ang isang engkanto, isang nilalang na hindi tao, na nagsasabi sa akin ng mga salitang matagal nang hindi ko naririnig. Pag-unawa, paggabay, at pagtanggap. Hinala ako ng mga engkanto sa isang lugar na parang bulwagan, parang reception hall kung tutuusin. Doon, maraming nilalang ang nagtipon. May mga puno na may mukha. May mga batang parang gawa sa apoy pero hindi nakakapaso. At doon, formal na ipinahayag ng mga matatanda ng liwanag na kami ni Aru ay magkatuwang na ngayon sa buhay at kapalaran. Ibinigay sa akin ang isang pendant. Mula raw iyon sa matandang pulubi. Tila ordinaryong bato. Pero kapag hawak ko, umiinit ito at parang may pintig. Diyan nagmula ang sumpa, paliwanag ng diwata. At diyan rin magsisimula ang kalayaan mo. Tinanong ko, bakit ako? Bakit hindi ibang tao? Sumagot ang isa sa kanila, dahil sa kabila ng lahat ng ginawa mong pagkakamali, may nanatili pa ring liwanag sa puso mo. At iyon ang gusto naming makita muli. Pagkatapos ng seremonyang iyon, dinala ako ni Aru sa isang maliit na kubo sa gilid ng lawa. Tahimik, malamig ang simoy ng hangin at may mga bulaklak na umiilaw sa dilim. Doon kami titira, sabi niya, pansamantala habang tinatanggap ko ang mundo ng mga engkanto.
Pero sa totoo lang, hindi pa rin ako sigurado kung nananaginip ako o hindi. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako mananatili roon. Wala ring kasiguraduhan kung makakabalik pa ako sa mundo ng tao. Ang tanging alam ko lang, gising ako. At oo, kasal nga ako sa isang engkanto. At habang nakaupo ako sa gilid ng lawa, hawak ang pendant, naramdaman ko sa unang pagkakataon sa mahabang panahon na wala akong takot. Parang sa kabila ng lahat, may gusto akong tuklasin. Hindi para takasan ang buhay ko, kundi para balikan ang mga bagay na iniwasan ko noon. Ang kabutihan, ang pag-ibig, at ang posibilidad na kaya pa palang magbago ang isang tulad ko. Sa totoo lang, akala ko talaga magwawakas na ang kabaliwang to. I mean, come on. Nandito ako sa hindi ko alam kung anong dimensyon. Kasal ako sa engkanto na halos hindi ko kilala. At ang buong paligid ko ay puno ng mga nilalang na straight out of a fantasy book. Sa unang tingin, parang magandang kwento. Pero kung ikaw ang naroroon, marerealize mong hindi ito masaya, hindi ito cute, at lalong hindi ito normal. Kaya noong gabing yon, habang tulog si Aru sa gilid ng aning munting kubo sa tabi ng lawa, nagpasiya akong muling tumakas. Oo, panatlong beses ko na ito. Pero sino ba namang hindi magpapanik sa ganitong sitwasyon? Gusto ko lang nakabalik sa apartment ko, sa mundo ko, sa totoo kong buhay. Tahimik akong bumangon, dahan-dahang tinanggal ang belo na isinabit sa ulo ko at isinuksok sa loob ng damit ang pendant na galing sa matanda. Bit-bit ko lang ang sarili kong takot, kaba at isang bulsang punong-puno ng tanong. Lumabas ako ng kubo at bumungad sa akin ang gubat na tila mas tahimik pa ngayon kaysa noong una ko itong nilibot. Ang mga bulaklak na dati nagliliwanag, ngayon ay parang nakapikit. Ang mga alitaptat, wala na ring galaw. Pero hindi ako nagpatinag. Naglakad ako sa direksyon na tila kanluran. Walang kompas, walang mapa. Basta't palayo lang ako ng palayo. At habang patuloy ang hakbang ko, unti-unting nag-iiba ang itsura ng paligid. Nagiging madilim ang kulay ng mga dahon. Nagiging mas malamig ang hangin. May mga tunog sa paligid na parang bulong. Hindi ko mawari kung tao ba o hayop. Pero kahit kinikilabutan na ako, pinilit kong lakasan ang loob ko. Hanggang sa makarating ako sa isang bukas na espasyo kung saan may isang bilog na batuhan sa gitna. May mga ukit sa paligid. Parang alibata pero mas matanda pa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hinihigop ako ng lugar na to. At doon ko nakita ang isang salamin. Hindi ordinaryong salamin kundi tila tubig na nakapaloob sa isang balon. May boses na nagsabi sa akin sa isip ko, "Tumingin ka, ito ang daan pabalik." Agad akong lumuhod at sumilip. Nakita ko roon ang kalsadang dinaraanan ko pauwi mula sa trabaho. Yung convenience store sa tapat ng apartment ko. Yung tricycle terminal. Parang live feed ng mundo ko. Makakabalik na ako, bulong ko sa sarili ko habang napapaiyak. Pero bago ko pa maabot ang tubig sa loob ng balon, isang malakas na hangin ang bumalot sa paligid. At sa isang iglap, blag! Nauntog ako sa isang invisible wall. Parang may salamin na hindi ko kita pero matigas. Hindi ako makalapit sa balon. Hinampas ko ng kamay, tinadyakan ko, sinuntok ko pa nga. Pero wala. Hindi ako makalusot. Hanggang sa muling lumitaw ang matandang babae na nakita ko noong seremonya. Nakasuot pa rin siya ng gawang bituin na damit
at tangan ang parehong aklat na may mga pangalan. Mariel, mahina niyang sabi, ang pagbabalik ay hindi dahil gusto mo lang. Ito'y pribilehiyong kailangan mong pagdaanan, hindi mo pa ito handa. Handa saan? Sigaw ko habang naiiyak na. Gusto ko lang umuwi, gusto ko lang bumalik sa dati kong buhay. Pero hindi siya naawa, hindi rin siya galit. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin, parang ina na napagod ng paulit-ulit sa pagpapaliwanag sa anak niyang matigas ang ulo. Ang puso mong sarado ay hindi makababalik sa mundong pinagmulan nito. Wika niya, ang daan pabalik ay hindi panlabas, kundi panloob, at doon ako muling naluha. Kasi kahit ayaw ko aminin, tama siya. Marami akong nasabing masasakit noon sa mga tao. Marami akong tiniis, singumitan at nilayuan. Hindi dahil masama akong tao, pero dahil iniisip ko pagod lang ako. Pero yung pagod ko pala, naging dahilan para mawalan ako ng malasakit. Hindi pa rin ako nakapagsalita, pero ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Tumayo ako, iniwasan ang balon, at bumalik ng dahan-dahan sa direksyon kung saan ako nanggaling. At habang naglalakad, may narinig akong musika sa hangin, banayad, malungkot, pero nakaaaliw. At nang marating ko muli ang aming kubo sa tabi ng lawa, nakita ko si Aru. Nakatayo sa pintuan, hawak ang wedding veil ko, at nakangiti. Hinintay kitang bumalik. Wika niya, wala siyang galit. Wala siyang tanong. Parang alam na niya kung anong ginawa ko. At sa halip na sermonan ako, binuksan niya ang pinto, pinapasok ako, at iniabot sa akin ang isang tasa ng mainit na inumin na amoy luya at bulaklak. Umupo ako sa gilid ng kama at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Hindi pa ako handa. Pero ngayon, alam ko na kung anong direksyon ang dapat kong puntahan. Hindi palabas, kundi papaloob, papasok sa puso kung kailangan munang matutong magpatawad. Hindi lang sa iba, kundi sa sarili ko. Kinabukasan, maagang sumikat ang araw sa mundo ng mga engkanto. Pero hindi tulad ng sikat ng araw sa mundo natin. Walang init, walang silaw. Parang may malambot na ilaw lang na bumabalot sa paligid. Gaya ng glow ng ilaw sa loob ng kulambo. Tahimik, mapayapa, parang walang problema sa mundong ito. Pero sa loob ko, gulo pa rin ang nananaig. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang tinanong ang sarili ko. Paano ba ako napunta rito? Paano ako nakarating sa punto na kailangan ko pang masangkot sa kasal sa isang engkanto para lang ma-realize ang mga pagkukulang ko sa mundo ng tao? Habang naglalakad ako sa tabing lawa, nakasunod lang sa akin si Aru. Hindi siya nagsasalita at hindi rin ako inaalok ng kahit anong paliwanag. Parang nauunawaan niya na may mga bagay akong kailangan munang harapin ng mag-isa. Hanggang sa may dumating na isang nilalang. Mukha siyang binatilyo, pero may pakpak na yari sa mga dahon. Tumigil siya sa harap ko at nagsabi, "Handa ka na raw." Hindi ko na kailangang magtanong kung para saan. Para bang may nakahanda ng yugto na kailangan ko talagang tahakin. Sumama ako sa kanya papunta sa isang lugar sa loob ng gubat. Hindi ito tulad ng lugar na pinuntahan ko kahapon. Mas tahimik ito, mas malalim, at para bang mismong hangin ay may alaala. Doon, may isa na namang altar, pero imbes na puti, kulay abo ang paligid. Sa gitna nito, may bilog na liwanag na parang salamin pero kumikilos na tila tubig. "Umupo ka," sabi ng batang nilalang. "Panahon na para makita mo kung sino ka dati." At doon, isa-isa na namang lumitaw sa harap ko ang mga alaala. Pero iba ito ngayon. Hindi na siya mabilis na montage lang. Hindi na siya masakit na flashback. Isa-isa detalyado
at masakit sa dibdib. Naalala ko pa, isang gabi pauwi ako mula sa trabaho. Gutom na gutom ako. Napadaan ako sa lugawan sa tabi ng terminal. Yung matandang babae na nagtitinda roon, mabagal kumilos. Inis na inis ako kasi late na ako at gusto ko lang kumain agad. Ate, ang bagal mo. Ano ba? Para kang uod kung kumilos. Sigaw ko noon habang nakasandot nakapamewang sa harap ng kawali niya. Nakita ko sa alaala kung paano siya napaatras, paanong nanginig ang kamay niya sa takot, at kung paano siya napayuko. Hindi dahil sa hiya, hindi dahil sa sakit. Hindi ko man lang tinanong kung okay lang siya. Kinuha ko lang ang order ko at umalis. Sa may likod ng opisina namin, may batang lalaki na laging namumulot ng plastik. Isa siya sa mga batang palagi kong nilalayuan kasi feeling ko ang dumi niya. Isang araw, nadulas siya sa may basurahan at tumama ang ulo sa tubo. Imbes na tumulong, tinuro ko lang siya at sinabi sa guard, "Oh, bantayan niyo nga yung batang yan. Baka nakawan tayo niyan." Kitang-kita ko ngayon sa alaala kung paano siya pinagalitan pa ng guard. Habang ako, tumalikod at pumasok ng opisina. Wala akong naramdamang awa noon. Pero ngayon, parang may humahagod na malamig na kutsilyo sa dibdib ko habang pinapanood ko ang sarili kong gawin yun. At syempre, bumalik ang eksena ng matandang pulubi, ang simula ng lahat ng to. Kita ko na ngayon kung gaano kahina ang katawan niya, kung gaano kapayat ang mga kamay niya. Yung paghingi niya ng barya ay hindi para lang sa limos, kundi para sa gamot. Nasa loob ng bayong niya may mga dahon at lumang papel na may sulat. Para sa ubo, para sa rayuma. At ako, tinulak ko lang siya, pinagsarhan ko ng puso ko. Wala akong panahon sa mga gaya mo. Ang mga salitang yon, ngayon ko lang ramdam na parang lason pala siya na nilunok ko ng walang tamalay-malay. Pagbalik ng ulirat ko, napansin kong umiiyak na pala ako. Hindi yung iyak na parang drama sa teleserye. Hindi rin yung tahimik lang. Iyong iyak na hindi mo mapigilan, na parang gusto mo gumapang para lang makatakas sa bigat na nasa loob mo. Bakit niyo ito pinapakita sa akin? Tanong ko habang nanginginig ang boses. Sumagot ang binatilyo, para matutunan mong harapin, hindi lang kalimutan. Pero bakit ngayon lang? Bakit kailangang dumaan pa ako sa ganito? Doon, muling lumabas si Aru. Tahimik lang siyang lumapit, niluhuran ako at tinapik ang balikat ko. Dahil minsan, ang tao kailangang maligaw para matutong maghanap ng tamang daan. Hindi ako sumagot, wala akong kayang sabihin. Pero sa loob ko, nagsimulang gumapang ang isang uri ng liwanag. Yung klase ng liwanag na hindi mo agad mapapansin, pero mararamdaman mong unti-unti kang binabalot. Hindi ito liwanag na nagpapasaya. Ito yung liwanag ng katotohanan. At ang katotohanan, masakit man, ay palaging magpapalaya. Maya-maya muling nagsalita si Aru. Hindi kita pinili para lang pagbayarin. Pinili kita kasi may nakita akong puwang sa puso mo. Hindi para sa akin, kundi para sa mga taong nasaktan mo at para rin sa sarili mo. At doon, sa mismong gitna ng gubat na iyon, niyakap ko ang sarili ko sa unang pagkakataon. Hindi para makalimot, kundi para simulan ang pagpapatawad. Hindi sa ibang tao, kundi sa sarili ko. Hindi ko agad naramdaman ang pagbabago sa akin kasi sa totoo lang, hindi naman yon bigla ang nangyayari. Diba? Hindi ka naman gigising isang araw at biglang magiging mabait na, o mulat na, o mas mapagpakumbaba. Wala namang ganong magic switch.
Pero nung araw na pinakita sa akin ang mga kasalanan ko, lahat ng sakit na naidulot ko sa ibang tao at yung pagiging manhid ko noon, parang may nakrak sa loob ng puso ko. Hindi siya totally nawasak, pero sapat na para pumasok ang liwanag, para masaktan, para magising. Kaya simula noon, sinubukan kong unti-unting ayusin ang sarili ko. Sa mundo ng mga engkanto, walang eksaktong araw o gabi, pero ramdam mo pa rin ang agos ng panahon. At sa bawat araw na lumilipas, pinipili kong bumangon, hindi dahil gusto ko lang, kundi dahil alam kong kailangan ko. Kailangan kong matuto. Una kong natutunan ang pakikinig. May isang matandang engkanto na araw-araw ay naglalakad sa paligid ng lawa, dala-dala ang mga buto ng bulaklak na tinatawag nilang sigliwa. Hindi siya nagsasalita, pero bawat hakbang niya ay may sinasabi, hindi sa bibig kundi sa galaw ng katawan niya. Ang mga buto ng sigliwa ay inaalagaan niya araw-araw, tinatanim sa lupa at inaawitan sa isang uri ng wika na parang hangin ang tono. Noong una, pinagtatawanan ko yun sa isip ko. Ang corny naman, sabi ko sa sarili ko. Pero nung minsang sinundan ko siya, nakita kong lahat ng halaman na tinanim niya namumulaklak ng sabay-sabay at may mga ibong pumupunta para dilaan ang pollen. Saka ko lang naintindihan na hindi lahat ng wika ay sinasambit. Minsan ang pinakamatinding mensahe ay yung hindi mo kailangang sabihin. Kailangan mo lang pakinggan. Pangalawang natutunan ko ang pakikisama. Sa loob ng village nila, pinahintulutan akong tumulong sa mga gawain. May mga engkanto na gumagawa ng pagkain mula sa dahon ng ilaw. Yes, as in literal na liwanag na parang gel. At may mga tagaluto ng nektar na ginagamit nilang pampalakas. Isa sa mga trabaho ko ay tagapulot ng iyal, isang uri ng prutas na mukhang maliit na buwan na asul. Kapag piniga mo raw yon ng tama, lalabas ang katas na kayang gamutin ang sugat. Noong una, hindi ako marunong. Nadudulas ako, nasasaktan ako sa tinik at minsan nababasag ko ang prutas. Pero may batang engkanto, si Livy, na palaging nandoon para tulungan ako. Hindi siya madaldal, pero palaging may ngiti. Tinuturuan niya ako kung paano huminga bago pitasin, paano damhin ang energy ng prutas bago ito kunin. At doon ko na-realize, ang pagtutulungan ay hindi laging may kapalit. Minsan, ginagawa lang ng tao o engkanto dahil gusto nilang makatulong. Pangatlo, ang paggalang. Sa isang araw ng selebrasyon, pinaupo ako sa harap ng tinatawag nilang bantay ng dulo. Isang nilalang na mukhang lolo, pero may balbas na tila gawa sa ulap. Siya raw ang pinakaunang nilalang na nagbantay ng daan patungong mundo ng mga tao. Hindi siya galit sa akin, pero hindi rin siya palangiti. Sabi niya, "Bakit ka nandito, Mariel?" Sabi ko, "Kasi kailangan kong matuto." "Hindi," sagot niya. "Nandito ka kasi kailangan mong matuto ng paggalang sa sarili mo, sa kapwa mo. At sa mundong di mo naiintindihan." At binigay niya sa akin ang isang bulaklak na kulay itim. Kapag natutunan mong hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa kagandahan, sa liwanag o sa pabor sa'yo, doon mo lang tunay na mararamdaman kung gaano kahalaga ang respeto. Pinatubo ko ang bulaklak na yon sa gilid ng kubo namin. Araw-araw ko siyang dinidiligan. Kahit hindi ko alam kung tutubo pa siya. Sabi ni Aro, may mga bagay na hindi mo makikita agad ang resulta, pero kailangan mo pa ring paglaanan. At speaking of Aro, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ko, si Aro ang pinaka naging tahimik,
pero matibay kong sandalan. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagtatanong kung kailan ko ba siya mamahalin o kung tanggap ko na ba ang kasal. Hindi. Ang ginagawa lang niya, nandyan lang siya. Minsan, naghahatid siya ng prutas sa akin. Minsan, gumagawa ng bagong damit para sa akin gamit ang hibla ng ulap. Minsan, magkasama kaming naglilinis ng paligid ng lawa. Minsan, tahimik lang kaming nakaupo habang nagmamasid sa paglangoy ng mga maliliit na isda na may ilaw sa buntot. At doon ko napagtanto, minsan ang tunay na pagmamahal, hindi kailangang ipagsigawan. Minsan sapat nang maramdaman mo na hindi ka mag-isa. Isang gabi, habang nakahiga ako sa damo sa tabi ng kubo, tinanong ko si Aru. Aru, sa dami ng tao sa mundo, bakit ako pa? Tahimik siyang sumagot. Dahil kahit sarado ang puso mo, marunong pa rin siyang tumibok. At natahimik ako, kasi alam kong totoo yon. Hindi pa ako perpekto. Ang dami ko pang dapat ayusin. Pero ngayong natututo na akong makinig, makisama, gumalang, at magmahal ng tahimik, naniniwala akong may patutunguhan na tong pagsisimula kong muli. Hindi ko pa alam kung kailan ako makakabalik sa mundo ko. Pero ngayon, hindi ko na minamadali. Hindi ko alam kung kailan magsimulang magbago ang pakiramdam ko kay Aru. Nung una, puro takot, pagkalito at kaba ang nararamdaman ko sa presensya niya. Hindi ko siya mawari, masyado siyang tahimik, masyadong maamo para sa isang engkantong sinasabi nilang prinsipe, pero may kung anong lalim sa mga mata niya na parang laging may tinatago. Ganun yung tingin niya. Hindi bastos, hindi mapanghusga, pero para bang lagi niyang alam ang higit sa sinasabi ko. At habang lumilipas ang mga araw sa mundong iyon, habang unti-unti kong pinapalaya ang sarili ko mula sa dating ugali, si Aru rin ay unti-unting bumubukas. Hanggang isang araw, bigla siyang nawala. Pagkagising ko, wala siya sa tabi ng kubo. Wala rin siya sa lawa. Tinawag ko siya, pero ang sumagot lang sa akin ay hangin. Lumapit ako sa mga engkanto sa nayon, pero hindi rin nila alam kung nasaan siya. Pero may isang diwata, si Elenara, na lumapit sa akin at bulong niya, wala si Aru ngayon. Bawat taon bumabalik siya sa lugar kung saan siya minsang naging tao. Napahinto ako. Minsang naging tao. Sa ilang linggong nananatili ako roon, hindi pa yon nababanggit ni Aru. Akala ko full-blooded engkanto siya, taga rito sa simula't simula. Pero ngayon, ang bigla kong marinig na minsang pala siyang naging tao ay parang sinampal ako ng isang katotohanang hindi ko alam kung paano pakikitunguhan. Pwede bang puntahan ko siya? Tanong ko kay Elenara. Mumiti lang siya. Hindi niya yon papayagan. Pero kung pipilitin mong hanapin, baka panahon na rin para malaman mo ang lahat. At doon ako nagsimulang maglakad mag-isa, papasok sa isang parte ng kagubatan na hindi ko pa nararating. Habang binabaybay ko ang daan, napansin kong iba ang mga halaman dito. Mas madidilim ang kulay, mas matitinik. Pero sa pagitan ng mga iyon, ay may mga bulaklak na kulay pulat ginto. Parang apoy na natutulog. Matapos ang halos isang oras ng paglalakad, oo, may oras din para sa mundo nila, pero iba ang takbo. Narating ko ang isang maliit na uweba. May tumutulong tubig mula sa itaas nito at sa loob, may malamlam na liwanag. Dahan-dahan akong pumasok at doon ko siyang nakita. Si Aru, nakaluhod sa harap ng isang altar. Sa altar na yon ay may larawan. Oo, larawan, pero hindi gawa sa papel. Para siyang ukit na nabubuhay. Isang imahe ng isang babae. Marahil nasa mid-30s, payapa ang mukha, nakalumang blouse at palda. Mukha siyang mortal. Lumingon si Aru sa akin. Hindi siya nagulat.
Parang inaasahan na niya ang pagdating ko. Tahimik lang siya. At ako, para akong nahihiyang magsalita. Pero kailangan ko. Aru, totoo bang dati kang tao? Bulong ko. Tumango siya, dahan-dahan. At sa unang pagkakataon mula nang magkakilala kami, tumulo ang luha sa mata niya. Matagal na yon, anya. Panahong hindi ko na akalaing babalik pa sa akin. Umupo ako sa tabi niya. At doon, isa-isa niyang ikinuwento ang lihim na hindi ko kailanmang inaasahang maririnig. Si Aru noon ay si Aaron. Isa siyang bata sa mundo ng tao, lumaki sa isang mahirap na pamilya sa isang probinsya. Palaboy sila, palipat-lipat ng tinitirhan. Palabigla-bigla ang mga magulang niya. Minsan masaya, minsan wala sa sarili. Bata pa lang siya, natuto na siyang mamalimos, maglako ng mga basahan, at kung minsan, magnakaw para lang may makain. Isang araw, habang umiiyak siya sa gilid ng kalsada dahil wala na naman silang makain, may lumapit sa kanyang matandang pulubi. Pareho raw silang gutom noon. Pero imbes na bigyan siya ng limos, pinaupo siya nito at tinanong, "Kung may pagkakataon kang magsimulang muli, saan mo gustong mapunta?" Sa mundong walang gutom, walang galit, walang tao. Hindi niya alam na ang matandang pulubi pala ay isang tagapagbantay ng hangganan, isang nilalang na tumatawid sa pagitan ng mundo ng tao at ng engkanto. Sa isang iglap, nawala na lang siya sa kalsada at nagising sa kagubatang ito. Doon siya pinakain, inalagaan at tinuruan. Doon siya binigyan ng bagong katawan, bagong pangalan at bagong tungkulin. Bantayan ang mga taong gaya niya noon. Mga pusong pagod, mga pusong nasugatan, pero may paraasa pa. At ayon sa mga matatanda ng mundo ng engkanto, dumating ang hula na isang araw makakatagpo siya ng isang tao na magbabalik sa kanya ng dahilan para magtiwala ulit. Ako yon, hindi ako nakapagsalita kasi habang pinapakinggan ko siya, naalala ko ang sarili ko. Naalala ko yung mga panahong galit na galit ako sa mundo. Na akala ko, ako lang ang nasasaktan, ako lang ang pinaparusahan. Pero hindi pala. Lahat tayo may bitbit. Lahat tayo may sugat. Napalapit ako sa kanya. Walang salita. Ni hindi ko siya tinanong kung bakit hindi niya agad sinabi. Kasi alam ko na ang sagot. Hindi lahat ng kwento kailangan munang sabihin. Minsan, kailangang maramdaman muna. At habang nakatingin kami sa imahe ng babaeng mortal, inaraw niya, sabi niya, napapikit siya at nagsalita ng marahan. Hindi ako bumalik para lang magpatawad. Bumalik ako para matutong magmahal ulit kahit masakit ang nakaraan. Tumango ako at doon, sa gitna ng katahimikan ng kuweba, hawak ang kamay niya sa unang pagkakataon dahil gusto ko, hindi dahil kailangan. Naisip ko, kahit sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, may puwang palang likain ang pag-ibig. Pagkatapos ng gabi ng pagbubunyag, yung gabing inamin sa akin ni Aru na dati siyang mortal na si Aaron, parang may biglang umayos sa pagitan naming dalawa. Hindi pa rin kami sweet o romantiko sa tradisyonal na paraan, pero may koneksyon na ami ngayon na mas malalim kaysa sa anumang seremonyang naganap sa altar. Hindi ko man agad nasabi sa kanya, pero sa sarili ko, naramdaman kong mas madali ng huminga. Hindi dahil tapos na ang problema, kundi dahil sa wakas, naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na ang dahilan kung bakit ako dinala ron. Hindi lang pala para mapabuti ako, kundi para rin matuto akong magpatawad. Pero hindi ko akalain darating ang araw na kailangan kong palang gawin yon. Hindi lang para sa sarili ko o sa mga taong nasaktan ko,
kundi para sa mismong taong nagbukas ng lahat ng ito sa akin. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga pinutol na bulaklak sa gilid ng lawa, may nilalang na biglang sumulpot sa likuran ko. Hindi ko siya nakita, pero naramdaman ko agad yung kakaibang energy. Mabilis, malamig, pero hindi naman nakakatakot. "Mariel," sabi ng boses, mababang babae, hindi pamilyar. Paglingon ko, nandoon ang matandang pulubi. Siya. Hindi na siya mukhang pulubi ngayon. Malinis ang kanyang buhok, suot ang isang balabal na gawa sa parang tinis na liwanag. Pero kahit anong porma niya, kilala ko pa rin siya. Hindi mo malilimutan ang mukha ng taong naging dahilan ng sumpa mo, di ba? Hindi ko alam kung matatakot ako, matutuwa o magagalit. Ngumiti siya sa akin at sa tinig na mas malumanay kaysa dati, sabi niya, "Marami ka nang natutunan, pero may isang hakbang pa." "Anong hakbang?" tanong ko. "Humarap, hindi lang sa mga ginawa mo, kundi sa sarili mong pusong sinarado mo noon." Dinala niya ko sa isang clearing sa gitna ng gubat. Doon may altar ulit, pero hindi katulad ng mga nauna kong nakita. Ito gawa sa bato, kulay abo at may mga bitak. Sa paligid nito may mga halamang tuyot. Sa gitna ng altar may isang ilawan. Nakasindi pero mahina ang apoy, parang nag-aagaw buhay. "Ito ang altar ng pagbitaw," sabi ng matanda. "Dito iniaalay ang sarili, hindi para mawala, kundi para maging bago." Hindi ko alam ang gagawin, pero sininyasan niya ako na lumapit. Sa tabi ng ilawan, may isang pluma at isang pirasong papel na gawa sa dahon. "Isulat mo," aniya, "lahat ng gusto mong bitawan, lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pride." Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang pluma. At habang isinusulat ko sa dahon ang mga salitang hindi ko kailanman nasabi. Patawad, hindi ko alam. Nasaktan din ako. Gusto kong magbago. Isa-isa silang bumigat sa dibdib ko, pero sabay rin namang nagaan. Pagkatapos kong isulat, inilagay ko ang dahon sa apoy. At sa sandaling lumamon ng apoy ang salita ko, umilaw ang buong altar. Ang mga tuyot na halaman sa paligid, bigla na lang sumibol. Ang ilawan biglang nagningning. At sa kalagitnaan ng liwanag, nakita ko ang matandang pulubi. Nakatingin sa akin, ngumiti at nagsabing, "Ngayon, pwede ka nang bumalik." "Bumalik?" "Oo, bumalik." Maya-maya, lumitaw ang mga matatandang engkanto, kasama sina Elenara, ang batang si Levi, at maging ang bantay ng dulo. Isa-isa silang yumuko sa akin, at sa tono na parang tinig ng hangin, binigkas nila, "Tapos na ang sumpa." Para akong natulala. Tapos na? Ibig sabihin, pwede na akong bumalik sa mundo ng tao? Sa buhay ko dati? Lumapit sa akin si Aro. Hawak niya ang pendant. Yung pendant na mula pa sa matanda, simula pa lang. Iniabot niya sa akin. "Ito na ang magiging susi. Kapag handa ka na, hawakan mo lang yan. Bubuksan nito ang daan, pabalik." Pero bago ko pa yun tanggapin, tinanong niya ako, "Mariel, gusto mo pa bang bumalik?" Hindi ko agad nasagot. Kasi totoo, parte sa akin ang gustong bumalik. Sa nanay ko, sa mundo ng trabaho, sa karinderyang laging bukas tuwing gabi. Pero may parte rin sa akin na natutong mahalin ang lugar na to. Ang katahimikan, ang mga bagong kakilala, ang bagong ako. Hindi ko alam, sabi ko. Pero gusto ko munang magpaalam ng tama. Kinabukasan, dinala ako ni Aru sa unang lugar kung saan kami nagkita, sa altar ng kasal. Pero ngayon, wala nang pulang tela, wala nang forced na damit, wala nang engkantong nakapaligid para sa seremonya. Wala na ring takot sa puso ko.
kundi pagpili. Pagpili na manatili man o bumalik. Ang mahalaga, buo na ako. ... Lumuhod ako sa gitna ng altar. Ipinikit ko ang mata ko at sa huling pagkakataon sinabi ko sa hangin, pinapatawad ko ang sarili ko. At mula roon, humawak si Aro sa kamay ko. Hindi para pilitin, kundi para suportahan lang. Kahit anong piliin ko. Walang puwersahan, walang sumpa, walang pag-uusig. Totoong kalayaan. Kinabukasan, hindi ako agad gumising. O siguro, ayoko pa talagang gumising. Bumalik sa loob ng kubo si Aro. Dala ang isang tasa ng inuming gawa sa pinakuluang dahon at nektar ng prutas na hindi ko pa rin alam ang pangalan. Hanggang ngayon, ilang araw ko na tong iniinom. Pero sa totoo lang, hindi ko siya iniinom dahil masarap. Iniinom ko siya dahil inaabot ni Aro. ... Tahimik lang kami. Pareho naming alam na ito na yon. Ang huling araw ko sa mundo ng mga engkanto. Gabi na mamaya, kapag sumikat na ang ikalimang liwanag sa lawa, pwede ko nang gamitin ang pendant para makabalik sa mundo ng tao. At habang papalapit ang takdang oras, para akong pinipiga sa loob. Maraming beses kong tinanong ang sarili ko, kaya ko pa bang manatili rito? Masarap ang buhay sa mundo ng mga engkanto. Tahimik, may respeto ang bawat nilalang sa kalikasan at sa isa't isa. Wala kang kailangang patunayan para mahalin. Wala ring sumisigaw sa iyo tuwing rush hour. Pero alam kong hindi ko ito mundo. Napunta lang ako rito dahil sa isang pagkakamali. Isang pagkilos na puno ng yabang, ng puot, at ng pagiging manhid sa kapwa. Pinaramdam sa akin ng matandang pulubi at ng buong lugar na to kung gaano kabigat ang kabutihang matagal ko nang hindi pinipili. Pero hindi lang nila ako pinarusahan. Tinuruan nila akong bumangon. Kaya nung araw na yon, pinili kong bumalik. Hindi dahil masaya na akong tao, kundi dahil gusto kong ayusin ang mundo na minsan kong winasak. Paunti-unti. Habang lumulubog ang araw, sinamahan ako ni Aro sa gilid ng lawa. Doon ako unang natutong magpakumbaba. Doon rin ako unang tinanong kung gusto kong magmahal ulit. Ngayon, doon ko na rin ibibigay ang desisyon ko. Bitbit ko ang pendant. Makintab pa rin to. Kulay pilak na parang buhangin sa buwan. Humakbang ako palapit sa tubig. Habang si Aro, tahimik lang sa likuran ko. Tapos na ang sumpa, sabi niya. Pero ang koneksyon natin, kailanman ay hindi matatapos. Kahit saan mang mundo ka mapunta. Humarap ako sa kanya. Hindi ako sigurado kung anong nararapat na sabihin. Hindi ko nga alam kung paano magpaalam sa isang nilalang na naging dahilan ng pagbabagong hindi ko hinihingi. Pero lubos kong ikinabuti. Ngunit sa halip na drama o luha, ngumiti lang ako. At ang sabi ko, salamat. At ramdam ko, sapat na ang salitang yon. Hinawakan ko ang pendant. Sa loob ng ilang segundo, uminit ito sa palad ko. Kumislap ang liwanag na parang bituin na unti-unting lumalaki. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Parang hinihila ako ng hangin. Pero hindi masakit. Hindi nakakatakot. Para lang akong binabalot ng alaala. Huling tanaw ko kay Aro ay ang mga ngiti niya. Mahina pero buo. Masaya pero may kirot. Mariel, kung minsan mang matauhan kang muli, pumikit ka lang at hawakan ang puso mo. At nandun ako. Sigaw niya. Pagdilat ko ng mga mata, malamig ang pakiramdam. May amoy na hindi ko inaasahan. Aspalto, gasolina, usok ng jeep. Pagtingin ko sa paligid, nasa tapat ako ng 7-Eleven sa Cubao.
May mga tao, may tricycle, may guard, may vendor ng balot. Suot ko na ang dati kong damit. Yung jacket ko na may butas sa siko. At yung rubber shoes na gasgas na ang gilid. Pero parang bago lahat sa paningin ko. Parang ngayon ko lang sila nakita ng buo. Tumayo ako. Walang kahit anong sugat o galos. Parang walang nangyari. Para bang panaginip lang lahat. Pero hindi. Kasi nang ipasok ko ang kamay ko sa bulsa, nandoon pa rin ang pendant. At sa mismong palad ko, may marka. Isang hugis dahon na tila paso, pero hindi masakit. Isang pruweba. Umuwi ako sa apartment ko. Maalikabok, amoy kulob. May isang baradong gripo. Pero para sa akin, ito ang tahanan na dapat ko munang balik-balikan. Binuksan ko ang bintana. Pinagmasdan ko ang langit. Kinabukasan, nagpunta ako sa karinderyang dati kong iniiwasan. Yung may matandang tendera na sinagawan ko minsan. Umorder ako ng lugaw. Binigyan ko siya ng sukle kahit ayaw niya na. Humingi ako ng tawad. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa sarili ko. Nagsimula akong mag-volunteer sa feeding program sa barangay namin. Hindi dahil gusto kong magpakabida. Gusto ko lang simulan sa maliit. Ang pagbabalik loob. Hindi agad naging madali ang lahat. Marami pa ring masungit. Marami pa ring nawawalan ng pag-asa. Pero hindi na ako kagaya ng dati. Hindi na ako madali ring sumuko. At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat taong natutulungan ko, sa bawat pagkakataong pinipili kong maging mabait kahit mahirap, nararamdaman ko si Aru. Sa hangin, sa liwanag ng umaga, sa mga mata ng mga batang nginingitian ko, sa sarili kong puso. Hindi ko alam kung kailan kami magkikita ulit. Pero sigurado ako, hindi natatapos ang koneksyon ng dalawang kaluluwang naghilom sa isa't isa. Makalipas ang halos 3 buwan mula nang makabalik ako sa mundo ng mga tao, masasabi kong unti-unti na akong nasasanay ulit sa dating gawi. Pero sa bagong pananaw, hindi na ako yung Mariel na madaling mainis sa pila o yung Mariel na hindi makatingin sa mata nang naglalako ng yosi sa sidewalk. Natutunan ko ng huminga bago magsalita, matutong tumingin, makinig, at higit sa lahat, makiramdam. At habang unti-unti kong binubuo ang bagong bersyon ng sarili ko, pinili kong mag-volunteer tuwing weekend sa isang pampublikong ospital sa Maynila. Hindi ako doktor or nurse, pero bilang support volunteer, tinuturuan kaming makipag-ugnayan sa mga pasyente. Lalo na yung mga walang kasama, yung mga ulila o abandonado, o yung mga hindi na mabisita ng pamilya. Doon ko siya unang nakita. 1 linggo ng hapon. Mainit yun. Sira ang aircon ng ward. Kaya pawisan ng lahat. Puno ang emergency room. May mga pasyente sa stretcher. May ilan sa sahig na lang nakahiga. Ako, abalang-abala sa pag-aabot ng tubig at paghahanap ng extra bedsheet. Paglingon ko sa isang sulok, may nakita akong lalaki na bagong dating. Nasa wheelchair siya. Tulog. O baka hinimatay at may gasa sa noo. Tulad ng iba, mukhang napabayaan. Walang kasama, walang ID. Nakapang-itaas lang ng lumang hoodie at maong pants na maputla na sa pagkakaluma. Lumapit ako. Tinignan ko ang papel na nakakabit sa clipboard niya. Ang nakalagay, unidentified adult male, approximately 25 to 30 years old. Hindi ko alam kung anong humila sa akin pero napaluhod ako sa tabi niya. Ipinatong ko ang palad sa kamay niya para tingnan kung may lagnat. At doon ko yun naramdaman. Yung init, yung pamilyaridad. Napatingin ako sa mukha niya. Marumi, may konting dugo, may bakas ng sugat. Pero kahit ganon, kilala ko siya.
kilalang kilala. Si Aru. Ma'am, kilala niyo po ba siya? Tanong ng nurse. Napatingin ako sa kanya. Hindi agad makasagot. Kasi, paano mo ipapaliwanag? Sino bang maniniwala na ang engkantong asawa mo sa kabilang mundo ay mahihimatay sa harap ng ospital sa Maynila? Sa tingin ko po, oo. Kaibigan ko po siya. Bulong ko. Nagsimula silang mag-assess sa kanya. Wala siyang external injuries bukod sa sugat sa noo. Wala rin siyang wallet o cellphone. Parang bigla na lang siyang lumitaw mula sa kung saan. Gaya ng paglitaw niya sa mundo ng mga engkanto noon. Pinatuloy siya sa observation room. Ako naman, nanatili sa waiting area. Hindi ako mapakali. Hawak-hawak ko pa rin ang pendant sa bulsa ko. Yung tanda na hindi ko siya inimbento. Na hindi ako baliw at may pinagsamahan talaga kami. Maya-maya, lumapit ang nurse. Ma'am, gising na po siya. Pwede niyo na po siyang dalawin. Tumango ako at agad na pumasok. Nang makita ko siya sa kama, dilat na ang mga mata niya pero tila pagod na pagod. Hindi siya agad nagsalita, ni hindi rin niya ako kinilala. Aru, mahinang sabi ko. Napalingon siya sa akin. Tinitigan niya ako na parabang may hinahanap sa mukha ko. Pero walang pagkakakinanlan sa mga mata niya. Wala ring takot, kundi isang tanong. Nasaan ako? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Masakit ba? Nakakalito? O baka nakakalungkot? Nasa ospital ka. Nahimatay ka raw. Wala kang ID. Ako ang nagdala sa'yo rito. Paliwanag ko kahit pilit kong itinatago ang pag-aalala sa tono ko. Tumingin siya sa paligid. Tapos sa kisame. Tapos sa kamay niya. May nararamdaman akong pamilyar. Pero hindi ko alam kung bakit. Mahinang sabi niya. Kinabukasan, bumalik ako sa ospital. Bit-bit ko ang bagong t-shirt, pagkain, at isang bag na may ilang gamit. Napag-alaman namin na wala talagang record si Aru kahit sa DSWD. Walang ID, walang fingerprint match, walang sino mang naghanap. Ang tanging meron lang siya ay ang pendant na bigla na lang nakita ng nurse sa ilalim ng unan niya. Hindi siya sigurado kung paano niya nakuha yun. Pero alam kong sa akin yun dati. At paghawak niya roon, sa unang pagkakataon, nakita kong tila may naalala siyang konti. Minsan, napapanaginipan kita. Bulong niya habang pinagmamasdan ng pendant. Ikaw, suot mo to. Pero hindi ka ganyan ang damit mo. May suot kang damit pang kasal. Tumigil ang mundo ko saglit. Nanaginip ako na may kasal. Pero hindi sa simbahan. Sa gubat. Tapos may mga nilalang. Parang baliw na ano. Tumawa siya ng pilit. Ngumiti ako. Hindi ka baliw. At doon, sa ospital na yon, sa pagitan ng amoy ng gamot, puting kortina, at malamig na semento, nakita ko ulit ang araw na hindi ko inakalang makikita sa mundong to. Wala na siyang pakpak. Wala na ang liwanag ng balat niya. Pero nandun pa rin yung kalma. Yung kabutihang walang palumuti. Hindi ko alam kung paano o bakit siya nandito. Hindi ko rin alam kung bakit tila wala siyang maalala. Pero sa kabila ng lahat ng tanong, gusto kong manatili. Kahit hindi na niya ako kilala. Mula nang iligtas ko si Aru o si Aaron, kung sakali mang bumalik na siya bilang tao. Sa ospital, halos araw-araw na akong bumibisita sa kanya. Naging parang routine na. Darating ako ng 9:00 ng umaga. Dadalhan ko siya ng kape at pandesal.
Tapos, sabay kaming uupo habang pinapanood ng mga nurse magpaikot ng gamot. Hindi pa rin buo ang alaala niya. Pero araw-araw, may mga hibla ng bagay na parang dahan-dahang binubuo ng utak at puso niya. Noong una, ang mga panaginip niya ay putol-putol. Gubat, tubig, kasal. Isang beses, napabanggit siya ng salitang liwanag habang tulog. Nang tinanong ko kinabukasan, nagkabot lang siya ng ulo at ngumiti. Baka naalala ko lang yung commercial ng sabon. Tumawa lang ako. Pero sa loob ko, kinabahan ako. Kasi habang ako ay hawak ko pa ang pendant, hawak ko pa ang lahat ng alaala, siya, unti-unti niyang nakakalimutan ang sarili niyang kabuuan. Isang gabi, habang nasa ward pa rin kami, dumalaw ako kahit lampas visiting hours na. Kilala na kasi ako ng mga nurse kaya pinayagan ako. Lalo na, at ako lang talaga ang tumitingin kay Aru. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Nakatingin sa bintana. Maliwanag ang buwan. Tahimik ang paligid. Tila may lungkot sa mga mata niya, pero hindi niya sinasabi. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ko. Umiling siya. Hindi ako makatulog kapag full moon. Umupo ako sa tabi niya. Hawak ko sa palad ko ang pendant. Inabot ko yon sa kanya. Tingin mo ba, may parte ng pagkatao mo na gusto talagang makalimot? Tinignan niya ang pendant. Saglit lang. Tapos muling bumaling sa bintana. Hindi ko alam. Pero parang may parte sa akin na takot sa totoo. Natahimik ako. Ang totoo, pareho kami. Bago ko siya nakilala, takot akong harapin ang sarili kong kasalanan. Ngayon, siya naman ang tila takot harapin ang mga alaala niya. Para kaming salamin ng isa't isa sa magkaibang panahon. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng mga gamit niya, magdi-discharge na kasi siya kinabukasan. Bigla siyang tumigil sa ginagawa at tumawag sa pendant. Mariel, tawag niya. Hindi siya madalas tumawag sa pangalan ko kaya napatingin ako agad. Bakit? May naalala ako. Di ko alam kung panaginip lang o totoo pero naputol siya at bumuntong hininga muna bago tumuloy. May isang beses nasuot mo tong pendant. Nakasuot pang kasal ka. Tapos may altar sa likod mo. Tapos ako, nakasuot ako ng kakaibang damit. Para akong hari. Pero hindi sa mundo natin. Sa ibang lugar. Parang gubat, may mga nilalang na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako agad nakasagot. Kasi totoo yun. Lahat ng sinabi niya, totoo. Bakit kita napapanaginipan ng ganun? At bakit kapag kasama kita, parang buo ako? Tanong niya ng diretsyo. Para akong biglang kinurot sa puso. Hindi ko na kayang itago. Umupo ako sa gilid ng kama. Inabot ko ulit ang pendant. Nilagay sa palad niya. Aru, hindi pa naginip yung mga naalala mo. Tumingin siya sa akin. Seryoso. So, totoo lahat ng yun? Tumango ako. Oo. Ikaw si Aru. Engkanto ka. At oo, nagkita na tayo. Doon sa mundo nyo. At doon tayo kinasal. Tahimik siya. Hindi siya natawa. Hindi rin siya tumutol. Tinignan niya lang ang pendant. Parang may kinakausap siyang hindi ko nakikita. Tapos, bigla niyang binitawan ng isang mahinang halakhak. Hindi dahil natawa kundi para bang nabunutan ng tinig. Akala ko nasisiraan na ako ng bait. Pero ngayon, alam ko na. Kaya pala kahit ilang beses kitang makita, hindi ka nawawala sa isipan ko. Lumapit siya sa akin.
Dahan-dahan, hawak pa rin ang pendant. Tinignan niya ako sa mata at sa boses na puno ng pangunawa at paninindigan, sinabi niya, "Ngayon, alam ko na kung bakit ako bumalik." Napakunot ang noo ko. "Bakit?" "Hindi lang para maalala ang nakaraan, kundi para piliin kang muli, kahit wala nang mahika." At doon, hindi ko na napigilan ang luha ko. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa katotohanan na walang halong hiwaga. Ako, si Mariel, ang dating supladang babae sa Cubao, pinili ng lalaking minsan ko nang tinulungan, minsan ko ring minahal, at minsan ay hindi ko naakalaing makakabalik pa sa mundo ko. Ngayon, narito siya, at kahit wala na siyang pakpak, wala na siya sa mundo ng mga engkanto, wala na ang altar at diwata at gubat ng liwanag, ako pa rin ang pinili niya. Hindi ko inakala na darating ang araw na masasabi kong, oo, nagbunga pala ang lahat ng sakit at gulo. Matapos ang pag-amin ni Aro, o Aaron, kung mas pamilyar yon sa panahong to, na naaalala niya ang parte ng mundo ng mga engkanto. Parang may pintuan sa pagitan naming dalawa na tuluyan ng bumukas. Hindi man niya maalala ng buo ang lahat, hindi rin namin pinilit. Kasi sabi nga niya sa akin, habang hawak ang pendant, "Hindi ko kailangang maalala lahat ng nangyari para masiguradong ikaw ang gusto kong makasama ngayon." At doon pa lang, sapat na yun para sa akin. Pagkalabas niya ng ospital, tumira muna siya ng pansamantala sa bahay ko. Oo, medyo awkward sa simula. Lalo na, at kilala ko siya bilang dating engkantong prinsipe. Tapos ngayon, biglang kasama ko na siya na naglalaban ng bedsheet at nag-aagawan kami sa huling piraso ng pritong tuyo. Pero, totoo nga siguro no, na ang tunay na pagmamahal, hindi nabubuo sa mga grand gesture kundi sa maliliit na bagay. Gaya ng pagtimpla niya ng kape tuwing umaga kahit hindi siya marunong. Pagpupumilit niya na ayusin ang tumatagas na gripo kahit 2 beses niyang pinalala pa. O yung simple niyang, "Nandito lang ako," kapag hindi ko na alam kung paano magpatuloy. Isang gabi, habang magkasama kaming nakaupo sa rooftop ng apartment, napatangin kami pareho sa langit. Maaliwalas, maliwanag ang buwan. Parehas kaming tahimik, hanggang siya ang unang nagsalita. "Sabi nila, hindi na ako makakabalik sa mundo ng mga engkanto. Hindi ko alam kung paano ako nakatawid pabalik rito. Pero ngayon, kahit tanungin mo ko kung gusto ko bang balikan yon, hindi ko na sigurado." "Bakit naman?" "Dahil sa mundong to, kahit mas magulo, kahit mas magaspang, nariyan ka. At ang puso ko, dito na natuto na muling tumibok." Hindi ako agad nakasagot. Kasi yun yung klase ng mga salitang hindi mo kailangan lagyan ng kasunod. Tumingin lang ako sa kanya. At sa mata niya, nakita ko na hindi ko kailangang maging perpekto para piliin. Hindi ko kailangang maging diwata, o maging mabait agad, o maging bagong tao. Ang kailangan ko lang ay maging ako. At siya, kahit wala na ang kapangyarihan niya, kahit wala na ang mga palasyo o kagabatan ng liwanag, pinili akong mahalin pa rin. Makalipas ang 6 na buwan, tumanggap si Aaron ng trabaho bilang assistant sa isang NGO. Ako naman, pinursigi kong tapusin ang kurso kong naudlot noon, social work. Hindi na ako bumalik sa call center. Pinili kong gumamit ng boses, hindi para lang magserbisyo sa customer, kundi para tumulong sa mga tao na pinabayaan ng lipunan. Magkasama kami sa bawat hakbang. Wala kaming marangyang buhay. Wala rin kaming mala-fantasy na bahay o kasalan. Pero tuwing umaga, paggising ko,
Siya ang una kong nakikita. At sa bawat gabi, siya rin ang huling tinig na naririnig ko. Pero bago ko tapusin ang liham na ito, Ma'am Rain, hayaan niyo pong sabihin ko sa inyo ang isang huling tagpo na hindi ko makakalimutan. Hapon yon, habang nasa isang feeding program kami sa barangay, may matandang pulubi na lumapit. Hindi ko siya agad namukhaan, pero nang lumingon siya, doon ko lang napansin. Siya yun. Yung matandang pulubi, yung dahilan ng lahat. Hindi siya nagpakilala. Hindi rin siya nagsalita. Ngumiti lang siya sa akin habang hawak ang bayong niyang puno ng tinapay. At bago siya lumakad palayo, bumulong siya. Hindi ka sinumpa. Ginising ka lang. At doon ko lang talaga lubos na naintindihan. Hindi lahat ng sumpa ay parusa. Minsan, ito ang paraan para maibalik tayo sa tamang daan. Ngayon, masasabi kong buo na ako. Hindi perpekto, hindi palaging masaya, pero buo. At kung meron mang aral ang kwento kong ito na gusto kong iwan para sa makikinig, huwag mong baliwalain ang maliliit na pagkakataon para maging mabuti. Maikli lang ang buhay. Gamitin natin ang oras natin para gumawa ng mga positibong bagay. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Kung umabot po kayo sa part na to, dito po sa part na to is to address po yung mga nagsasabi na bakit hindi boses ko yung ginamit ko from my previous 2 videos. Tapos sa unang part din nitong video na to, I'm also a bit hesitant din po kung ipagpapatuloy ko or gagawin kong permanent na ganong voice na yung gagamitin ko in every video na i-upload ko. Kung napansin nyo halfway through biglang naging boses ko yung ginamit ko, it's because gusto ko po munang i-test kung mas better po ba para sa mga nakararami yung ganong voice. Talagang pinag-iisipan ko pa muna kasi po talagang na-appreciate ko po yung mga nagko-comment na gusto po nila yung voice ko, na ang ganda daw po ng boses ko, and sobrang nagagalak po ang puso ko kapag naririnig ko po yung mga comments or nababasa ko po yung mga comments nyong ganon. Kaya po medyo hirap po akong bitiwan yung ganito po na ako po yung nagkikwento at hindi po ibang boses. Pero sa ngayon po, tingnan ko po muna kung ano pong magiging resulta ng ibang boses po ang gagamitin ko for this channel. So yun po, hanggang dito na lang po ulit. Maraming salamat po muli sa pakikinig ng kwento ko. Palagi po kayong mag-iingat. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!